Nung minsan merong lumapit sa akin, nagrereklamo siya. Gusto lang buksan, sabihin yung problema niya. Kasi po, medyo napupuno na siya doon sa lola niya. Sabi niya, Father, ako na nga nagmamalasakit sa lola ko. Palagi pa ako sinisigawan, napakabuisit niya, pinagbubugnutan ako, tinatarayan ako. Pag pinapakain ko siya, ayaw kumain, tinataboy ako, tinatapon yung pagkain. Minsan sa inis ko, Father, nagdadasal ako sa Diyos. Paumanhin po, sabi niya sa akin. Hinihiling ko po na sana mamatay na siya. Ano pong gagawin ko, sabi niya. Kasi pagod na po ako. Ayaw ko na. Hindi po ako makapagtrabaho dahil sa kanya. Hindi ako makapag-focus. Parang nawawalan na din ako ng kalayaan. Paano naman yung tuwa ko? Paano naman yung saya ko? Sabi ko po sa kanya, alam mo, ito yung tandaan mo. Tatanda ka rin. At pag tumanda ka, alalahanin mo yung lola mo. Kung ano yung nararamdaman niya, mararamdaman mo din yan. Bakit ganyan ang lola mo? Kasi hindi lang niya masabi. Kala niya, wala na siyang silbi. Pero ito yung tandaan mo. At ito yung iparamdam mo sa lola mo. Hindi ibig sabihin, tumanda ka na, wala ka ng silbi. Dahil walang ginawa ang Diyos dito sa mundo at walang nananatiling bagay o nilalang dito sa mundo na walang silbi. Kung buhay ang isang nilalang, kung nandiyan ang isang bagay dito sa mundo, anong ibig sabihin? May silbi yan. May dahilan ang Diyos bakit pinapanatili niya yung bagay na yan o yung taong yan na nandito. Ano man yan? Tingin mo man nakakainis, tingin mo man nakakagalit, tingin mo man pabigat sa iyo. But at the long run, hindi mo kasi nakikita. May pakinabang yan. May tulong yan sa iyo at sa ibang tao. Kaya nga, imbis na ipagdasal mong mawala na lang sana yung lola mo, bakit hindi ka magdasal? Tanungin mo sa Diyos, Panginoon, para saan ba itong paghihirap na ito na nararanasan ko sa aking lola? Ano pa yung silbi niya? Ano yung matuturo niya? Habang tinutulungan ko siya, ano ba ang itinutulong niya sa akin? Meron. Kahit na ang mga matatanda na nakaratay na lang sa kama, kahit ang mga may sakit na wala nang magawa, ano pang silbi nila? For what purpose are they there living? There is a reason why they still exist. And what is that? They are testing our love. God allows them to live so that we can show our goodness, so that we can show our holiness. Tandaan niyo po ito. Pag nakakakita ka pa rin ng silbi sa isang tao, ang tawag diyan kabutihan at kabanalan. Kung paano ang Diyos, tingnan niyo po, basahin niyo sa Biblia. Sino mga tinatawag niya? Sino mga pinipili niya? Yung sa mata ng mundo, walang kwenta, walang silbi. Si Abraham, napakatanda na nung tinawag pa siya ng Panginoon para maging ama ng lahat ng nasyon. Naalala niyo po ba? At ngayon, binasa natin sa mabuting balita, si Elizabeth, matanda na rin. Pinili siya ng Diyos para maging ina ng isang propetang maghahanda ng daan para sa ating Panginoong Jesucristo, si San Juan. Ang dami-daming qualified, ang dami-daming mas bata, mas malakas na babae kaysa kay Elizabeth. Pero bakit siya yung pinili? Kasi tinuturuan tayo ng Diyos na huwag natin babaliwalain at isasantabi yung mga tingin natin wala ng silbi at wala ng kwenta. Ikaw lang ang nag-iisip na ang taong yan, ang bagay na yan, walang silbi at walang kwenta. Pero sana naman, hiramin mo ang mata ng Diyos. Sana naman magkaroon ka ng puso kamukha ng Diyos. At makita mo, lahat ng mga tao, kahit na mga matatanda, kahit na mga mahihina, kahit na mga may sakit, may silbi pa rin yan. Meron pa rin silang maitutulong at meron pa rin silang maipapakita na mabuti at maganda. Amen? Alam niyo po, sa Japan, merong isang restaurant o cafe na mga nagtatrabaho puro matatanda. Ito pong nag-umpisa ng negosyo, ang pangalan po niya si Shiro
uguni. Napansin kasi niya nung minsan na bumisita siya sa isang home for the aged, naawa siya dito po sa mga matatanda na may demensya, mga makakalimutin. At sabi niya, kaya siguro lalong nangihina yung mga matatanda kasi itinatago sila Hinihiwalay sila sa lipunan. Kaya lalo silang nalulungkot at agad silang namamatay. Kaya para maisama ulit sila sa lipunan, para makatulong sa kanila, ginawa po niya yung restaurant na yun. Binigyan niya ng trabaho. Yung trabaho na dapat matalas ang isip mo, na dapat hindi ka makakalimutin. Waiter, 37% of the time, laging nakakalimutan po ng mga matatanda yung pong order. Pero alam niyo po ba kung anong epekto? 99% of the time, yung mga customer, pag umaalis doon sa restaurant, nakangiti, masaya. Kasi gusto niyang ipakita na ang mga matatanda, kahit na may kahinaan sila, meron pa rin silang magagawa. May maitutulong pa rin sila. Nararamdaman po ng mga tao yon, kaya nga tuwang-tuwa sila. Sana tayo rin, makita din natin ang silbi, ang halaga ng iba. Paano? Kung meron kang mata at puso, kamukha ng Diyos. May napakaganda pong quotation na basa ko, sabi niya, I am a museum full of art, and yet many times you do not see it because your eyes are closed. Oo nga naman, napakarami sa atin. Nakapikit. Bakit nakapikit? Maraming dahilan. Kung hindi naman nakapikit, kung saan-saan nakatingin, hindi mo nga makikita ang ganda at halaga ng isang tao kung nakapikit ka at kung saan-saan ka na lang nakatingin. Tandaan natin, tatanda din tayo. Pero bago tayo tumanda, bigyan din natin ng halaga ang mga matatanda na. Dahil mahirap ang buhay ng isang matanda. Amen? Kakaunti na lang ang buhay nila. Paramdam mo naman na kahit na sa maiksing oras at panahon, may silbi pa rin sila, may halaga pa rin sila. At pag pinaparamdam mo ang kabutihan sa mga matatanda, sa mga tinuturing ng mundo na walang halaga, nagiging mukha tayo at presensya ng Diyos dito sa mundo.